Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang Prison Awareness Sunday na may temang ang pamayanang koreksyonal, magkakasamang naglalakbay at nagtataguyod ng misyon ng pagmamahal. Idalangin natin na ang panahong ginugugol ng mga bilanggo sa piitan ay magdulot ng bagong buhay na hangad ni Kristo para sa kanila. Naway gampanan ng mga naglilingkod sa piitan ang kanilang tungkulin na may pagdamay at tunay na malasakit sa mga bilanggo. Sa Ebanghelyo, pinaalala na ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa-tao ay iisa. Kung dinadamayan at minamahal natin ang mga nasa piitan, si Jesus na rin ang ating minamahal. Mga kapatid, sa ating pang-araw-araw na buhay, tunay ba nating minamahal ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas? Minamahal ba natin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili? Tayo ba ang naglalagay ng maraming kondisyon at limitasyon sa ating pagmamahal sa kanila? Tayo'y lumapit sa Panginoon at hingin ang kanyang awa at kapatawaran, gayon din sa ating mga kapwa-tao na ating nasaktan. Panginoon, walang hanggan ang iyong pagmamahal sa amin, kaya sa kabila ng aming mga pagkukulang sa larangan ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, ay pinipili mo pa rin kaming mahalin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, ikaw ang nagsisilbing inspiration namin para patuloy na gumawa ng mabuti at magmahal sa kapwa. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong, ikaw ang aming lakas sa tuwing kami ay pinanghihinaan ng loob sa aming mga misyon at mga pagsubok na kinakaharap. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarasal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon, aming Diyos sa ilang langit, amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, ang anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nagtutulog sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, Amen, Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpaswalang hanggan. Magsiupo po ang lahat. Paano natin mapapatunayan na wagas ang pag-ibig natin sa Diyos? Ayon sa aklat ng Exodo, makikita ito sa ating kagandahang loob at pagdamay sa kapwa, lalo na sa mga mahihina,
maghihirap, dayuhan, at mga bilanggo. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Ito ang sinabi ng Panginoon. Huwag niyong aapihin ang mga taga-ibang bayan. Alalahanin niyong ng ibang bayan din kayo sa Ehipto. Huwag din niyong aapihin ang mga babaeng balo at ang mga ulila. Kapag inapi niyo sila at dumaing sa akin, diringgin ko sila. Dahil dito, papupuutan ko kayo at lilipunin sa pamamagitan ng digmaan. Tagayoy, mababalo rin ang inyong mga asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kapag nangungutang sa inyo ang mga kababayan niyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo tulad ng ginagawa ng mga asosero. Kapag may nagsanla sa inyo ng balabal, ibalik nyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat iyon lamang ang pambalot niya sa katawan. Wala siyang kukumutin sa pagtulog. Kapag siya'y dumaing sa akin, diringgin ko siya, sapagkat ako'y mahabagin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ni ating pong itutugon. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Kalakasan, iniibig kitang tunay. Poon aking kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoon ko, aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginoon ko ay batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko, ang akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway ko'y iyong iligtas. Kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ng lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kalooban ng Diyos sa kanyang hinirang. Poon aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Poon aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Ang unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika, ang pinakamatanda sa kanyang mga liham. Taglay nito ang kagalakan ni San Pablo nang malaman niyang nananatiling tapat ang mga Kristiyano sa Tesalonika. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling.
Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Tinularan ninyo kami at ang Panginoon. Tinanggap ninyo ang mabuting balita. At dahil dito'y nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayunman, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na poot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Siupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat.
So, narinig natin ang tungkol sa kautusan. Aral o law or commandment. Tungkol ito sa utos ng Diyos. Alam natin, di ba, na mayroong ilang binigay sa atin, 10 utos, no? Pagkatapos ng si Jesus ay tanungin tulad ng sa ating ebanghelyo, so hindi niya binanggit yung 10, di ba? Yung kautusan ni Moises. 2 na lang ito. Ibigin mo ang Diyos at ibigin mo ang kapwa. So sa tingin nyo, iniba ba ni Jesus ang kautusan? Hindi. Bakit, Father, 10 tapos 2 na lang? Diba? Kung titingnan natin, binuod ni Jesus, kung ano yung mga sa 10 Commandments, mahahati mo yon tungkol sa Diyos, yung pangilin sa araw ng linggo, yung pagmamahal mo sa Diyos, tapos sa kapwa mo. So, mahalaga, no, yung sinabi ni Jesus, yung 2 utos, mahalin mo ang Diyos ng buong puso. So, sino ang question sa'yo sa pagmamahal mo o pagsunod mo ng utos sa Diyos? Diba? Hindi ka pwedeng questionin ng ibang tao, no? Or yung mga nasa simbahan, maaaring hindi ka nakikita sa simbahan kasi obligasyon natin magsimba, no? Kung siguro ang pari ay kilala lahat, o ikaw, hindi ka nagsisimba, bakit ngayon ka lang? So ang daming tanong ang pari. Pero hindi po tatanungin ng pari kung nagsisimba pa kayo o hindi, no? Eh tayo naman pag tinanong, ay daming alibay. So ikaw, no? At ang Diyos lamang, no? Your personal relationship with God, ikaw ang nakakaalam na iyon, no? No, walang ibang tao unless na sinusundan ka o tinitingnan ka. Ganyan ang ginawa ng mga Pariseo and Saduceo nung panahon ni Jesus. Kung ano yung ginagawa niya, so wala silang makita doon kasi siguro sa pagpapagaling niya, kaninong power or authorization para ikaw ay magpagaling. So yun, connection din si Jesus, no? Pero yung kanyang pangangaral, no, doon siya binanatan ng iba, lalo na yung mga dalubhasa, no, sa kautusan, no? So, tingnan natin yung kautusan na mahalin ang ating kapwa. Kasi sa English, love your neighbor. Ano yung neighbor sa Tagalog? Kapitbahay, hindi kapwa. Diba? Hindi kapwa ang neighbor. Kaya sabi ko parang sa Tagalog ay malalim. Kasi kung kapitbahay mo lang, ang papatawarin mo, o sinabi na, o ibigin mo, ay madali. Pero sa iba hindi. Kung sino pa yung mga kapitbahay, yun ang mga kaaway, no? Lalo na may mga nakangingiti ang ka, pero alam mo hindi tunay ang mga ngiti. Tingnan nyo yung katabi nyo, tunay ba yung mga ngiti niyan? So kilala nyo kasi yung katabi nyo. O mga kung di naman siguro kayo tatabi sa mga galit ninyo. Di ba? Pero ang sabi ng Diyos, bago ka mag-alay, di ba? Batiin mo muna yung kaaway mo. Tapos marami pang mga utos si Jesus para sa ating kapwa, lalo na mahalin ang kaaway. Diba? Sabi, pag ikaw ay sinampal sa kabilang pisngi, sampalin mo rin. Hindi. Anong sabi ni Jesus? Ibalik mo pa. Ano ka, tanga ka? Na? Pero kung magagawa mo yon, no, gawin mo. Dahil yan ang inuutos ng Diyos. Pero ibang sinasabi. No, ibig sabihin, huwag kang gumanti. Kasi anong reaction natin kapag tayo ay sinaktan o sinuntok ka, anong gagawin mo? Sasabihin mo ba, sige, suntukin mo pa ako. Hindi po. Sasabihin mo na, o ikaw, wala kang sasabihin. Ikaw ay gaganti. Sinuntok ka, ikaw ang sasabihin mo, gagawin mo naman, hindi lang susuntukin, tatadyakan pa. Dalawa ang ginawa mo. Or sasaksakin mo, masama ang ginagawa mo o gagawin mo. Kaya siguro, meron tayong mga kapatid na nasa piitan kasi nangyari sa kanila marahil yung ganun, di ba? Na nainis, nagalit. Kasi kung ikaw ay mapas sa ilalim sa iyong galit, no? Magdidilim ang paningin ninyo. Ngayon, madilim ngayon, hindi yan sinasabi natin.
Naranasan nyo na yung magdilim ang paningin? Hindi yung mga malalabo ang mata, ha? Iba yan. Ang magdilim ang paningin, hindi lang your mind, yung eyesight mo, talagang wala ka nang maiisip o wala ka nang makikita, kundi galit kasama ang damdamin. Kaya sa bugso ng damdamin na mga kapatid nating nasa piitan, karamihan doon ay nakapatay, ng lamang ng kapwa, nanapak, or nanaksak, no? Nakapatay, karamihan. No? Gusto nyo bang makapatay dahil sa galit nyo? Ayaw, kasi makukulong kayo. Ay, Father, gusto ko pong doon sa kulungan kasi ang dami pong pagkain. Sigurado ka ba? No? Kung gusto mo, sige po, sasamahan ko kayo sa kulungan. Pero nobody wants to be in jail. That's why, yung mga kapatid natin o kapwa natin na naroroon ay ngayon, sinasariwa natin, pinagdarasal natin sila kasi kailangan din nila ang katarungan o kailangan din nila ang mapalaya. So nakagawa sila ng kasamaan, siguro nagdurusa sila sa kulungan, pero para sa Diyos, sila ay tao, sila ay dapat magkamit ng kalayaan after siguro ma-serve nila yung kanilang sentence, no? Kasi nga, yung sinasabi natin, yung ugat, kanilang galit, nawala sila sa wisyo, so nakagawa sila ng masama, nakapatay, kaya nasa kulungan. Kaya nga, ang sabi ng Diyos, no, o kung maaari, kontrolin natin ang ating galit, sama ng loob. Kasi pag napuno yan di ba? Ang sama ng loob. Anong nangyari, lalo na sa mga may edad, no? Katulad ko. So parang sabi, sinama ko na yung sarili ko, no? Para walang exception. So nagkakasakit sa puso. Hindi lang nahimatay, namamatay. Kasi pinabayaan na lamunin siya ng kanyang galit. Anong gagawin ko, Father, kung nakikita ko yung kaaway ko sa harapan ko, tapos ngumingiti pa? Talagang gusto kong tadyakan at sakalin. No? Yung mga iniisip natin, ay hindi yan ang sinasabi ni Jesus. No? Lalo na kung nang siya ay nasa krus, di ba? Na meron sa kanyang umaalipusta. Hindi niya sinabi, walang hiya kayo, tinitingnan niyo lang ako. No? Pero nilibak siya, di ba? One of the person ng katabi niya, kung ikaw ay ang Diyos, iligtas mo ang sarili mo. Di ba? Hindi nila kilala kung sino si Jesus. Yung mga nasa paitan, hindi nila kilala si Jesus. Hindi nila sinunod ang kautusan ni Jesus. No? So may mga consequences ang mga ginagawa nating action sa buhay natin. Kaya sabi nga, pag-isipan natin ng maraming beses yung mga gagawin nating desisyon sa buhay. Isama natin ang Diyos. Kasi minsan pag nagdidesisyon tayo, wala ang Diyos. Sinasama mo ba ninyo yung Diyos sa inyong desisyon? Lord, tulungan mo ako na anong gagawin ko, anong desisyon. Sometimes yes or no lang, nahihirapan tayo. Pero kapag tayo ang nagdesisyon, kadalasan, alpak. Unless na lang na nabigyan natin yung sa ating sarili na makapag-isip, makapagpahinga, we need rest. Pero hindi yung habang buhay na rest, ha? Baka gusto niyo yung ngayon, tamang-tama, araw ng mga patay, no? Ang katahimikan nasa sementeryo. Ngayong araw ng patay, ang ingay, no? Kasi maraming tao, no? Ano bang kapayapaan, katahimikan ang hinahanap natin sa buhay? Lahat ng mga hinahanap nating katahimikan, nasa Diyos yan. Kung susundin lang natin ang utos ng Diyos. Pero kung tayo tamad, no? Lalo na kung magsimba paglinggo, ngayon nga merong anticipated na nga Ay Father nga, ayun na naman yung lagi kong sinasabi, maglalaba po ako, mamamalansya po ako, magluluto po ako. Kaya nga nilapit na kahit na sa mall yung mga misa, di ba? Hindi pa rin nakaka-attend ng mass. Kasi nga, yun, unahin pa ang kainan. Di ba pwede pagtapos ng misa saka magkainan? No? Ngayon, nagiging marami ngayon sa mga mall o sa mga lugar-lugar na dinadala na ang misa sa tao kasi ayaw ng taong pumunta sa parokya. No? So, binibigyan natin, lalo sa linggo na ngayon, ang mga bilanggo kasi sila yung mga kapatid natin na nawalan ng wisyo, judgment, nagdilim ang kanilang paningin. I hope wag magdidilim ang paningin nyo kasi pag nagdilim na, naku, baka kung anong mangyari na. We need
grace of God. We need the Holy Spirit. Kasi kapag mahina tayo, that's the time we need the Holy Spirit. Kaya nga yung mga karismatiko lagi, diba? Come Holy Spirit, I need you. Dahil naniniwala sila sa banal na Espiritu. Sana tayo, naniniwala tayo sa tatlong persona ng Diyos. Nakakalimutan natin ang Holy Spirit. No? Katulad yan ng hangin, hindi natin nakikita, nadadama natin na may hangin. Ngayon medyo mainit kasi umulan, pero may hangin pa rin. Ako may hangin kasi may electric fan dito sa tabi ko. Oh, di ba? Kailangan ko yan. No? Kasi kapag ako'y pinapawisan na, nawala na ako sa aking wisyo. Pero hindi man siguro magdidilim ang paningin ko, no? Dahil kaharap ko ang mga tao. No? Ang ginagawa ko, before Mass, I ask the guidance of the Holy Spirit. No? Saan man tayo magpunta? We should ask the guidance of the Holy Spirit, the guidance of God. Kasi maaaring hindi natin alam, no? Ang buhay natin. Pero kung nakasalalay ang buhay natin sa Diyos, hindi tayo matatakot ano man mangyari sa atin. Amen? So, importante yan na lumakas ang loob natin bilang mga Kristiyano, bilang tagasunod ni Kristo, na hindi ako natatakot mamatay, hindi ako natakot masaktan. So, kahit na sinasaktan ako ng aking kasing irog, no? Yung mga hindi pa nakaka-get over, no? Siguro binigay yan para madama ninyo na baka nakalimutan nyo ang Diyos. No? Sa mag-asawa, center of the relationship is God. Kahit na mag-asawa yan, ang Diyos pa rin ang nasa gitna. No? Kasi ang sabi nila, kahapon lang meron akong kinasal na 2 hours. No? Kasi nga, nalilate yung ibang no? Ang sabi doon, grant us, O Lord, to be one heart and one soul. No? So, kailangan nila sa bawat desisyon ng mga tatay at nanay natin, nagdarasal sila no, na sana walang mangyaring masama sa pamilya. Ganun din tayo, kahit yung mga anak, kung sino man kayo, pinagdarasalan nyo ang inyong pamilya. Ginugunita ninyo, lalo na itong araw ng Todos los Santos, no? Araw ng mga patay. Pero pinagdiriwang natin All Saints Day, November 2, no? Ako, pumupunta ako November 2 kasi ayokong sumabay sa maraming tao. Kasi hanggang ngayon, naliligaw pa ako kung saan ang libingan ng aking nanay, tatay, at lolo, no? Mga kapatid. So, importante na ipagdasal din natin ang mga taong ito na ating mga kapatid. No? Kaya ang haba ng ating pinagdarasal sa mga patay o sa mga merong intensyon. Pero itong mga nasa buhay pa, na nasa prison, para silang namatay. Di ba? Kasi nakakulong, walang kalayaan. Kaya binigyan ng simbahan ngayon na alalahanin natin sila. Pagdasilan din natin na matapos yung kanilang sentence at sila mismo ay mapasa ilalim sa kamay ng Diyos. Para ng pagbabagong buhay nila ay maging maganda. Kaya nga, inaalala ng simbahan na siguro bago dumating ang December, mga 2 months before, di ba, Christmas, no? Lalo na yung mga mapapalaya, siguradong masisihan, hindi lamang yung nakulong, pati na yung mga kanilang pamilya. No? Kaya siguro nilapit no yung misa para sa mga bilanggo no bago magpasko para sila mismo ma-realize nila no na ang Diyos ay hindi nalalayo o lumalayo sa kanila. Ang Diyos ay narin lang sa kanilang tabi. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inaatasan tayo ng Panginoon na gawin ang lahat sa diwa ng pagmamahal. Buong pananampalataya nating hingin ang kanyang gabay upang maging mga kasangkapan tayo sa paghihilom ng mga sakit
at lumbay na dinaranas ng bawat isa sa bawat panalangin ating itugon. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang simbahan na laganap sa buong daigdig sa pamumuno ni Francisco na aming Santo Papa, mga obispo at lahat ng kaparian ay maging daluyan ng magpagaling at walang maliw na pag-ibig mo sa amin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga namumuno sa pamahalaan, ang sangay ng ehekutibo, hudikadura at lehislatura ay magkaisa at kanilang alalahanin na sila ay pinagkakatiwalaan mo. Ama ng karunungan, para gamitin sa paglilingkod sa mamamayang Pilipino. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga taong naatasang maglingkod sa larangan ng kalusugan, mga doktor, nurses, at iba pa ay bigyan ng lakas ng loob at katawan upang magampanan ang kanilang tungkulin sa mga may sakit at may hina. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga naatasang mga laga sa ating mga kapatid na sa loob ng piitan, ang Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Corrections, at sa lahat ng mga piitan sa aming bansa ay magampanan ang kanilang tungkulin ng may kasamang pagmamahal ayon sa iyong kautusan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng Kristiyano ay maging kasangkapan at tumugon sa panawagan mo, O Diyos, sa pagbabahagi ng walang maliw, sa pag-ibig mo, at mapaghilom ang mga sakit at lumbay na dinaranas ng bawat isa, dulot ng iba't ibang karamdamang pisikal at emosyonal na nagpapahirap sa mga tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, sa pamamagitan ng iyong wagas na pag-ibig sa amin, pinagkalooban mo kami ng buhay at kaligtasan. Tulungan mo kaming tuparin ang pinakamahalagang utos na ibigin ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at kalakasan. Gayon din naman ang pag-ibig sa aming kapwa, gaya ng pag-ibig sa aming sarili. Patuloy nawa kaming maging tagapagbahagi ng pag-asa sa araw-araw. Hiniling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus kasama ng banal na Espiritu. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa pagpapala mo, tanda ng bawat puso.
sa'yo. Ngunit natanggapin ang palay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat pinili mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aay natin ikalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas sa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y panganak ng berheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaisa na mga anghel nagsiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Sana, sana, masaya sa kalikasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Sana, 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 sana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, pinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, uli kanyang pinasalamatan, inabot niya iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nagtubos mong tunay.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At sa tagubilin ni Jesucristo sa atin, manawagan tayo ng buong pananalig sa ating Amang nasa langit. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Salamat sa iyo, Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Ngayon ay magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Yan. Ngitian nyo yung inyong katabi. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga iniyahan sa kanyang piging. Panginoon, niya po karapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lang ay gagawin.
ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Wala akong takot pagkat ikaw ay nariyan. Alam ko rin ako ay di mo pababayaan. Mayroon pa ba kaya dapat pangambahan maliban sa aking mga pagkukulang? Di ba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ngayon ay magsiyo ko kayo samantalang ginagawad ang pagpapala. Ama naming mapagpala, ipadama mong ikaw ay ang kapiling ng mga bumubuo ng iyong bayan. Pagkaloob mo sa amin ang araw-araw, ang aming mga kailangan upang kami ay sumapit sa buhay na para sa amin iyong inilaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo ay manaog nawa at mamalagi sa inyo magpaswalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Tapos ng ating misa, humayo kayo at ibahagi ang mabuting balita ng pag-ibig ng Diyos sa inyong kapwa. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon.